Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Karaang school building sa TESDA 9 nasunog sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Halos 29 million pesos na talang danyo sa BFP. Mga kababayan, ilaasan muna tayo ha. Lahat ng problema pwede natin ang pag-usapan. Okay lang ba sa inyo? Lalapit ako sa inyo. Simulation exercise. Gipahigayon agi pagpangandam sa umaabot nga eleksyon. Hapsay ug malinaong eleksyon gisiguro sa Davao City Safety and Security Cluster. Kaap Davao. Gisigurong nasunod ang safety standards sa Davao International Airport aron malikayan ang nahitabong aksidente sa NAIA Terminal 1. Mga ACM nangabot na sa COMELEC office sa Cagayan de Oro City. Ballot boxes na deliver na sab sa mga polling center. Atisa Manalo, gikoronahang Miss Universe Philippines 2025. Makigtigi kini sa Miss Universe sa Thailand karong Nobyembre. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka semana una ang adlaw sa 2025 midterm elections. Gipahigayon ang send-off ceremony sa mga sakop sa Davao City Safety and Security Cluster. Gipahinumdum kanila ang ilang tahas sa pagsiguro nga mahimong hapsay ug malampuson ang pagpahigayon sa eleksyon. Ani ang report ni Argil Relator. Pagsiguro nga mapahigayon ang umaabot nga eleksyon nga hapsay, secured ug adunay pinakataas nga level sa integridad. Kini ang gipahayag sa COMELEC Davao City sa mga otoridad nga magsilbi karong May 12 midterm election. Your presence, vigilance, and unwavering commitment to upholding the law are crucial in ensuring that every Filipino voter can exercise their right to vote in a safe, secure, and peaceful environment. Biyernes sa hapon, dihang gipahigayon ang send-off ceremony sa units ubos sa Safety and Security Cluster sa Davao City, lakip ang DepEd Davao City Division. Proteksyonan natin ang ating mga kababayan. Pabayaan natin ng boses nila ang manaig ngayong eleksyon. Walang magdidikta, walang magbabawal, at walang manghaharas. Sa kabahin sa DepEd Davao City Division, ana sa hapit 3,700 ka mga personahe nila ang gidawat ang hagit nga magsilbi karong eleksyon. Mahalaga ang kanilang papel sa pagbabantay ng integridad, transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Agig pagpangandam, nagpahigayon og simulation exercise ang mga police station sa mga eskwelahan nga mahimong voting center. Mga kababayan, ilaasan muna tayo ha. Lahat ng problema pwede natin ang pag-usapan. Okay lang ba sa inyo? Lalapit ako sa inyo. Sa senaryo, girespondihan sa mga otoridad ang report nga dunay demonstrasyon nga gipahigayon ang usa ka grupo sa Bolton Elementary School. Dunay gikasang negosasyon apan wala mipatuo ang grupo og mas nahimong agresibo. Busa, gibugahan na sila og tubig. Napaatras ang mga nagpahigayon og demonstrasyon. Dinhi na sila gipangdakop sa otoridad. Giatiman sabdayon ang mga nasamdan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Automated counting machines kung ACM nga gamiton sa 2025 midterm elections ang nahatod na sa opisina sa COMELEC 1st ug 2nd District sa Cagayan de Oro City. Samtang ballot boxes ang nahatod na sa polling centers. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka semana una ang 2025 midterm elections karong May 12, 2025. Na-deliver na ang mga automated counting machines sa buhatan sa Commission on Elections 1st ug 2nd District sa Cagayan de Oro City. 233 ka mga ACM ang na-allocate alang sa 1st District sa Cagayan de Oro ug 249 ka ACM sa ikaduhang distrito. Aduna sab kunoy kapin 60 ka mga contingency ACMs para sa duha ka distrito. Nahuman na tanan atong training
Naman itong training sa electoral board, nahuman na ang briefing nato sa atong board canvasser, training nila, nakakandak na po tag-refresher, appeal sa atong briefing sa atong PDL, katong magbutar sa Lumbia o katong mga priority polling places nato. Gikatakdang ihatod sa mga polling centers sa mga ACM karong May 7, diin himuon sab ang final testing and sealing sa mga makina. Giawhag sa COMELEC ang publiko, lakip na mga political watcher nga mosalmot sa himuon nga final testing and sealing sa mga voting centers duol sa ilang mga lugar. Samtang gipandala na sab sa mga voting centers ang 249 ka mga ballot boxes nga alang sa 2nd District sa Cagayan de Oro City karong buntag. Sumala ni 2nd District Election Officer Attorney Ramil Acul nga nakikoordinar na sila sa mga DepEd supervising officials sa matag voting centers alang sa safekeeping sa mga ballot boxes. Storage nila, isa nila dito sa asa nga storage na safety siya. That will be secured sa atong mga partners sa PNP, other mga stakeholders until i-withdraw na siya dito na sa May 12 sa Kadlaon para ma-cluster before mga 4 o'clock siguro. Cluster na dito sa mga teachers sa ilang mga clustered precinct. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gisiguro sa Kaap Davao nga dili may tabo ang aksidente nga mikalas og duha ka kinabuhi ug tulo ka samdan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa anong dugang detalye na ini pinagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Kaap Davao nga layo ra nga mahitabo sa Davao International Airport ang insidente sa NAIA Terminal 1. Gumikan ilahang ginasunod ang safety standard aron na masiguro nga kanunay nga luwas ang mga pasahero. Gawas niya na limitado lang pod ang paggamit sa vehicular access area. Ano ang report? Kini ang CCTV footage nga kuha sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Di nakuha ang pag-abante sa sports utility vehicle kun SUV nga mibangga og daghang tawo sa mong airport. Duha ang patay, ang 5 anyos nga babae ug 28 anyos nga lalaki, samtang tulo ang samdan. Sa pahayag sa driver sa SUV sa otoridad, nagpanik matud pa siya dihang naay miagi nga sakyanan sa iyang atubangan. Apan sa CCTV footage, walay niaging sakyanan sa iyang atubangan dihang nahitabo ang insidente. Gisaway sab sa netizen ang kahuyang sa bollard nga mauuntay mupugong sa paglusot sa SUV. Butang nga ginaimbestigahan na sa otoridad. Dinhi sa Davao International Airport, gigarantiya ni Kaap Manager Engineer Rex Obsena nga secure og luwas ang airport aron dili mahitabo ang samang insidente. Gisiguro sa Kaap Davao nga nituman ang airport sa safety standard. Sa gawas pa lang sa airport, sumala ni Engineer Obsena, doon na mga protecting layers sama sa mga concrete barriers. Dili sab ginapaagian ang inner lane, gawas lang sa emergency vehicles, alang sa mga VIP ug mga group arrivals. Our vehicular access area is really quite different from NAIA Terminal 1. Restricted ang paggamit, no? We only allow kining mga emergency vehicles like ambulances. Secondly, kung natay mga movement nga mga considered VVIPs nato, we feel quite secure pag atong ipasihan tong nahitabo dito. Samtang padayon sab no ang pagpanindot sa airport ug kining expansion sa passenger terminal building gilaumang matapos sunod tuig sa bulan sa Nobyembre. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka karaang tulunghaan nga gidumala sa TESDA Region 9 ang nasunog sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Kapin 28 million pesos nga danyos natala sumala sa kabomberuhan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Baga nga aso nga dunay kalayo ang makit-ang milamoy sa school building sa Zamboanga Sibugay Provincial Institute nga usa ka TESDA administered school sa barangay FL Peña, Kabasalan, Zamboanga Sibugay banda 2:15 sa hapon adlong Biyernes. Gani pinaspasay sa pagsalba sa mga gamit ang pipila ka mga estudyante ug magtutudlo. Apan paspas nga bikatay ang kalayo sa mga kasigbit nga room.
Damay sab sa sunog ang usa ka library building, lakip nang usa ka food and beverage school building niini. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status sa kabomberuhan. Gideklara kining fire out human ang halos 3 ka oras nga firefighting. Hinuon walay angol sa insidente apan miabot sa 28.8 million pesos ang danyo sa sunog. Matud sa BFP, karaan na ang maong school building. Yung building sir is created on 1947 admin nila and made of light materials, lahat doon, second floor sa first floor, light materials, tapos may naka-conduct ng mga papers. Ginasuta pa sa BFP ang sinugdanan sa sunog. Samtang sa official statement sa TESDA Region 9, pinaagi sa social media, gikasubo niini ang maong sunog. Gipasalamat niini ang mga kabomberuhan lakip mga first responders sa pagpakgang sa kalayo. Gipaniguro niini nga makabangon ra ang maong tunghaan ug padayon ang edukasyon nga ipaambit sa mga magtutungha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pipila ka mga kabalayan sa duha ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gibaha. Humanang sa gunson nga kusog nga pagbundak sa ulan ni adtong weekend. Inoon, sigon sa CDRRMD sa LGU, luwas ra ang mga residente gikan sa makuyaw nga kahimtang. Aniya ang akong report. Adlong Sabado, nilapaw ang tubig sa pa ug miabot sa pipila ka mga balay sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Kini-epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa lugar. Sa mga kuhang hulagway ni Kapitan Padla sa Kanituan, kita ang ilang pagresponde sa lugar nga miabot na ang tubig baha sa kadalanan. Ila sab gimonitor ang level sa tubig sa suba sa ilang lugar. Samtang sa barangay Ipunan, nagmonitor sab ang mga personay sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD tungod sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa sa lugar. Sigon sa CDRRMD, nga miabot ngadto sa yellow critical level ang tubig ni atong gabi una. During that time, gulang-gulang naman gud, so nagrubing nami na nami dili lang kaning Ipunan River ug gibantayan pati po ang mga isti nga bahay no nga mga kasubahan nato kay sa pagkakaroon limited atong access da sa especially sa pag-determine sa water level no. Pipila ka mga balay ang gitahong nasudlan og tubig baha. Ilabi na katong anaa duol sa suba. Usa na niini ang pamilyang Imnase sa Promised Land, Bulao sa barangay Ipunan. Gani kita pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Adlang Lunes ang epekto sa pagbaha sa ilang lugar. Lubog pa sa tubig baha ang palibot sa ilang balay. Bakwit sir. Adto sa kuan, to eskwelahan bakwit sir. Si kahimtang din siya inyong balay. Lawong kayo sir. Kani mo lawong kayo. Tubig. Napamagali o di mahubas. Busa-usa sa mga panawagan sa mga residente nga mapadali na ang pagtapos sa flood control projects duol sa suba. Karon, padayon ang monitoring nga ginahimo sa LGU sa mga flood-prone areas. Labi pa nga sagunson ang nasinating pag-ulan sa syudad ug sa mga bukirong bahin niini. Magbinantayon always and magmonitor especially sa aning nga panahon no. Magmonitor ta unsay mga latest nga updates especially sa mga flood prone o landslide prone areas no. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay na nga nakaplaga ng usa ka 17 anyos nga inahan sulod sa ilang balay sa Malita, Davao Occidental. Ang gitudlong sospek sa krimen ang mismong live-in partner niini. Lakip sab sa gipatay ang ila mismong 6 ka bulan pa lang nga anak. Nakaalerto si Argil Relator. Naagnas na ang inahang 17 anyos ug anak ni ining 6 ka bulan pa lang nga lalaki dihang nakaplagan sulod sa ilang balay sa barangay Talogoy sa Malita, Davao Occidental. Sama dinunggaban sa liog ug nagkadaiyang parte sa lawas ang nahiaguman sa mga biktima. Sa banabana sa kapulisan, 2 hangtod 3 ka adlaw na nga patay ang mga biktima dihang nakita niadtong Huwebes. Gitudlong suspect ang live-in partner sa babaeng biktima nga amahan sa namatayng baby. Selos ang ginalantaw nga motibo. Last April 15 sir, this year sir, mayroon na silang pinapatawag po kasi sila sa barangay sir. Kasi involving domestic violence sir, palagi na po kasi silang nag-aaway sir. May
may mga incident na po sir na parang ano talaga sir, kailangan na mag-intervene ng barangay sir dahil sa palagi silang magtatalo po sir. Ginapangita pa sa otoridad ang suspect. As of the moment sir, nagkanda po tayo ng hot pursuit sir, yung Malita NPA sir, at the same time may mga operatives din tayo na ni-utilize natin dito sa provincial officer para magtulong na rin sa hot pursuit. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa mga biktima. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Maayong balita alang sa mga motorista tungod magpatuman og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya sa lana sugod ugma Mayo 6. Sa managlahing anunsyo gibutyag sa Chevron Philippines Incorporated, Sea Oil Philippines Corporation ug Shell Pilipinas Corporation nga magpaubos kini og presyo sa gasolina og 55 centavos matag litro, 65 centavos sa diesel ug 90 centavos matag litro sa kerosene. Ang rollback nga ipatuman sugod alas 6 sa buntag ugma Mayo 6. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kun DOE-OIMB nga kini epekto sa oversupply sa global markets ug ang epekto sa US tariff policies sa global economic growth ug fuel demand. Mao kini ang unang higayon nga miubos ang presyo human ang 2 ka semana nga sa bunsong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Usa ka security guard sa usa ka patigayon sa Taguluan, Misamis Oriental ang arestado human nga nakapusil patay og 23 anyos nga lalaking misulod sa compound nga ginatrabahuan sa suspect. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos nga lalaking biktima. Human matud pa, gipusil sa gwardya sa usa ka steel company sa Zone 1 na Bulod, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Base sa investigasyon sa PNP, nahitabo ang insidente pasado alas 5 sa hapon adtong Sabado. Dugang pa ang biktima uban ang kauban ni Ine ang gipamusil sa security guard sa mong steel company human nga makita nga anaa sulod sa compound sa mong kumpanya. So while ang victim and witness nga naa siya sa dalan sulod sa kani ang seaport na no nga sulod na siya sa steel company, and then allegedly base sa report so gipusil sila sa maong duty guard no nga naa dito ug ang biktima naigo sa iyahang tuo nga bahin sa iyahang ribs. Human ang hitabo, gilayong naglusad ang kapulisan og hot pursuit operation batok suspect kung asa wala madugay na kustodiya kini human nga mitahan siya sa otoridad. Na-recover sab ang shotgun nga gigamit niini sa pagpamusil. Naghulat pud ang kapulisan kung aduna ba sila'y nabuhat nga incident report, kung aduna ba nabuhat nga incident report po itong mga security guard, no? But then wala po na-record sa ilaha nga nahitabo nga inadto. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect kasong homicide ang gipasaka batok kaniya. Before gid unta ta nga magbuhat sa atong action ato sa i-sure no ang mga panghitabo, then ayha ta nga magkuan din ta sa atong insakto nga buhaton nato isip sa katrabahantes. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gikasuhan sa kapulisan si Attorney Israelito Torion tungod matud pa sa pagpakatag og sayop nga impormasyon butang gikondena sa maong abogado. May kalabutan kini sa bagong alyansa rally sa Carmen, Davao del Norte ni atong Pebrero 15 nga gingong gigamit kuno ang mga pulis sa political rally. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Gikondena ni Attorney Israelito Torion ang gipasakang kaso batok kaniya sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ng Davao City Police Office niadtong April 30 sa Hall of Justice sa Aculan, Davao City. Lawas kang Torion, gikasuhan sab ang usa ka sikat nga vlogger. Sumala ni Attorney Torion, wala matud pa kini basihan ug usa matud pa kini kamalisyonsong nakang aron pahilumon siya. Iyang giklaro nga wala siya gilapas nga balaod ug wala matud pa siya nagpakatag og sayop nga impormasyon. Nabalaka si Attorney Torion gumikan mamahimo matud pa kining president nga pasakahan dayon og kaso ang mga abogado gianong katawhan nga nagparehag lang sa ilang panlantaw nga naghagit sa mga anaa sa katungdanan. Iyaha matud pa kining atubangon.
Sa press release sa Police Regional Office 11, ang kaso gipasaka pinaagi sa regular legal process, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Michael Sigido sa Davao City Police Office. Ang kasong gipasaka mao ang kalapasan sa Article 154 sa Revised Penal Code related sa unlawful publication and false information nga may kalabutan sa Section 6 sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sumala ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, mahitungod kini sa post ni Attorney Torion kinsa mingon nga luoy matud pa ang mga pulis kinsa gihimong relihista ni President Ferdinand Marcos Jr. aron lang duna matud pay mutambong sa senatorial slate campaign rally ni ine sa Carmen, Davao del Norte niadtong February 15. Diin gibasihan sa abogado ang matud pa nag-leak nga memorandum. Sa maong memo gipasuot og pula ang mga pulis apan daan ang gitubag sa PRO 11 nga kabahin to sa standard security measure. Si Attorney Torion, Legal Counsel sa PDP Laban. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagdeklara ang GMA Network og 2.4 billion pesos nga total cash dividends alang sa tuig 2024. Nagpasabot kini nga 50 centavos kada share ang madawat sa mga shareholder karong May 2025. Mas taas kini kung ikumpara sa net income after tax sa kumpanya sa 2024 ug sulod gihapon sa retained surplus account. Nagpasabot kini og taas nga kumpiyansa sa Board of Directors ug management sa Kapuso Network tungod sa ligong financial fundamentals ug positibong outlook niini karong tuiga. Si Atisa Manalo gikan sa Quezon Province ang gikoronahang Miss Universe Philippines 2025. Kini na ikaduhang higayon nga miapil si Atisa sa Miss Universe pageant nga Miss Universe Philippines pageant nga girepresent ang Quezon Province. Sa mayaging tuig, si Atisa ang gikoronahang Miss Cosmo Philippines 2024 ug nakasulod sa top 10 sa international pageant. Niadtong 2018, siya ang representative sa Pilipinas alang sa Miss International ug nakuha nini ang first runner-up. Sa evening gown competition sa Miss Universe Philippines, nadapa si Atisa. Apan graceful ang kining mitindog pagbalik ug elegant nga girampa ang iyang pink gown. Iha kining girelate sa iyang tubag sa Q&A round. Mibaha ang mensahe ug suporta alang kang Atisa. Si Atisa ang mahimong pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2025 pageant sa Thailand karong Nobyembre. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon o mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.